Ngayon no, mga bossing, may mga nagsasabi, no? Bakit naman nadadawit nasasama si Baste Duterte? Hindi ho si Baste, mga kababayan, no? Merong mga anggulo na ang nasasabi ay baka si Pulong daw. 'Di ba? Dahil po doon sa Senate o kung sa Senate o kung saan man mismo sinabi ni Yusek Cabral, mga bossing. Ano po? Yung pagkumpirma doon sa 51 billion ni Pulong Duterte. Ayan po, mga kababayan. Antonio Sani Trillanes IV, no? Si Yusek Cabral ang nag-confirm ng 51 billion insertion ni Pulong sa Davao City. O yan, siguro baka hindi hindi naman sa pag-aano baka kaya ho biglang napasabi si Pulong nung una magta-travel ako ng 17 na bansa. Nai-stress ako doon sa mga pagkumpirma ni Yusek Cabral doon sa 51 billion ko. Naku, masasama ako dito, no? At hindi naman po natin sinasabi na si Pulong talaga ang nagpapatay dito. Pero mapapaisip ka ng ganung anggulo ho di ba? Mapapaisip ka sino ba yung mga tao na idinawit ni Cabral? Di ba? Si Yusek Cabral ang nagkumpirma ng 51 billion insertion ni Pulong sa Davao City. Ito na ang pinakamalaking halaga na nakurakot ukol sa issue ng flood control. 51 billion ho. Biruin mo po yun, laking pera. Tapos ano po ang kita natin? Ano po ang naaano sa Davao? Nongga-nongga pa din po Baha pa din ho, mga kababayan, kay Congressman Redon, sabi ni Vance Vlog, salamat. Baha pa din ho, mga bossing Balikin nga ho natin yung 2016. Anak ng tokwang 2016 yun. Ano sabi sa atin, napakaganda daw ng Davao. Ang Davao daw ay walang mga salasalabat na mga kuryente. Number 1 ba? Safest city in Southeast Asia? Ng putik na yan. Makita mo yung mga video ho. Merong mga merong mga kasikatan ng araw. Nasa jeep, nakaganon yung kutsilyo doon sa nung ali sa Davao, di ba? Nabudol tayo ng 2016 Tayo naman, sige, boto natin ito, no? Tuloy. Ito na ang pinakamalaking halaga na nakurakot ukol sa issue ng flood control. Hindi pa sumipot si Pulong sa ICI kaya halatang may itinata. Ay, oo. No, ang inoohan ko ho dito, mga kababayan, yung hindi sumipot si Pulong, okay? Yung halatang may itinatago, siyempre, mapapaisip tayo dyan. No? Sandro Marcos, Pulong Duterte, Sandro umattend. Humingi ng executive session si Sandro dahil nga ayaw niyang masunog yung investigasyon ng ICI. Kumbaga kapag naka-live yun, nasabi yung pangalan, nabanggit yung ganito, nako, ano na natin yan, gawa na ng paraan yan. Yun lang naman po. Pero umattend. Pero si Pulong, hindi, mga kababayan. Ang daming dahilan. Di ba, kesyo ayokong makisali diyan sa mga ganito, ganyan. Si Speaker Martin Romualdez nagbitaw sa pwesto at umatindi. Yes, paglabas ni Martin Romualdez, nakangiti pa ho, mga kababayan. Ngayon, sabi dito, kaya nananawagan ako sa ICI, DPWH, Ombudsman, no? Baka naman pwede ninyong maimbestigahan ito. Yan yung sinasabi at nyo na bakit nadadamay, no? Number 1, kunin sa DPWH ang bawat kontrata na bumubuo ng 51 billion pesos insertion ni Pulong from 2019 to 2022. I-confirm sa DBM o COA kung lahat ng project na ito ay nabayaran na. Kasi ganyan yung nakikita mga kababayan. Sasabihin doon sa report, tapos na. Wala nang problema. Buong-buo na yung proyekto.
Tapos pag nakita mo, pinuntahan mo pala yung lugar, wala naman po pala ni isang buhangin na ilagay. Walang ni isang hollow block na nailagay. Di po ba? At yan po, ang nanguna dyan sa mga ganyan, ang Pangulo po at si Senador Ping Lacson. Pangatlo, ipatawag lahat ng kontraktor na nakapirma sa mga contracts. Nako po. Samahan ang contractors at district engineer sa Davao City para ituro nila kung saan ang eksaktong lokasyon. Oo, madali nga naman, ano? Sila yung gumawa eh. Sila yung pinagkatiwalaan na magbuo doon sa mga proyekto na nanggaling sa 51 billion. Mas madali ho. Di ba? Mas madali ho, mga bossing. Ngayon, ipatawag lahat ng kontraktor na nakapirma sa mga contract, samahan ang kontraktor at district engineer sa Davao City para ituro nila kung saan ang eksaktong lokasyon nung nasabing 51 billion pesos project ni Pulong. I-check kung ang mga project na ito ay ghost o substandard, i-file ang nararapat na kaso. Yun pong 17 na bansa na pagpapaalam ni Pulong Duterte, mga bossing. Napapaisip ako dun nung una Kumbaga, ito ba ay pagpapaalam para kumbaga, sakaling madiin na, sakaling masama, masangkot, asylum ang hihingi. Sasabihin, ako po ay, naku, ang galing nung anak ko, sinarado, buti na lang, hindi nakakita yung mukha ko dito no? Kumbaga, baka ito ay pag-alis ng bansa at paghingi ng asylum doon sa mga ibang bansa. Tapos, dadalihin nila, kagaya nung kay Roque. Ako po ay ginikipit ng gobyerno ni Bongbong Marcos dahil po ako ay isang Duterte. Di ba? Kabisado na natin yung mga naratibo nila. Nung napansin mga bossing, parang dalawa na lang ata yung bansa, mga bossing. Sabi ko, dadaigin pa yung vice-presidente na ang vice-presidente ay 17 na bansa, 16 na bansa sa loob ng 6 hanggang 7 buwan. Yung kay Boss Pulong, 2 buwan. 17 na bansa. Di ba? Yung tipong ganyan, ako, yari na ako. Kung sino man ang matsambahan ko na pumayag na mabigyan ako ng asylum, di doon ako titira. Yes po. Yeah. It's slide. Okay po. Opo. Yes, okay. Ngayon mga kababayan, eto naman, no? Ayan yung kay Pulong.